Hi, ito po yung mami ko, si Engineer Erlinda Ocba, and ikukwento niya po sa atin kung ano nga ba yung buhay nung during Marcos time or martial law. Second year high school pa lang ako nung i-declare niya yung martial law. I'm not so aware of what will be life with this martial law. Pero as time goes by, parang napansin ko hindi lahat ng mga nangyayari ay freely you can hear anywhere. Parang ang mga balita na parang palaging ang mga balita na hindi magaganda puro bulong-bulungan lang at saka yung parang sa bahay mo lang pwedeng pag-usapan, sa labas hindi ka pwedeng magkwentuhan ng mga pangyayari. Tapos parang nung naging stricto talaga sila sa curfew hours. Kasi nga yung parang doon talaga sila nag-implement at saka palagi kaming tinatakot ng mga parents namin at saka nung mga teacher namin na wag masyadong maraming sinasabi, wag masyadong kung saan-saan pumupunta kasi nga maraming bagay, yung maraming nangyayari na hindi namin naiintindihan. Ngayong nung alam ko, yung mga natatandaan ko lang, alam ko it was an election season nung sabi nga na nagkakampanya doon sa Plaza Miranda. For what reason, di ko alam siguro kung anong mga sinasabi nila, kung bakit sila pinasabugan noon. Ang ano ko lang, ang iniisip ko, sabi ko siguro nagsalita sila na against the government kaya may mga ganong pangyayari. So, na-validate ko lamang yung difference nung kasi at my age I was only second year high school. Hindi pa ako masyadong aware sa mga pangyayari sa gobyerno, sa environment. And then until such time nung natapos yung martial law by 1986, which masiguro mga ilang age ko na, mga 30 years old na ako. Through the happenings in EDSA na which gave me a lot of fear kasi nung EDSA revolution na, everybody's campaigning quietly but everybody's wondering what will happen kasi nga this will be the time na magsasama-sama to fight against this regime na everybody's not so sure kung ano yung kalalabasan, kung talaga bang they will candidly or gracefully walk out or they will fight. So nung nag-iipon na dun sa sa EDSA, nandiyan lang ako sa bahay kasi pregnant nga ako kay Hana. Kasi ang daming sinasabi na there might be civil war, na magkakaroon ng pwedeng magkaroon ng giyera talaga, na pag lumaban yung Marcoses, magkakaroon talaga ng gulo. So I was so frightened kasi nga that was March February. I'm about to give birth to Hana. So nandun lang ako sa bahay and I just pray hard na sana whatever yung hindi ko alam na pwedeng mangyari would turn out to be a good result kasi
very unpredictable nga eh. Hindi ko maintindihan how the people will fight and how the Marcoses will respond to the fear, yung mga nagagalit na tao na talaga. So, and at this point in time, na sa ngayon nagkakaroon na talaga ng freedom of press and speech, I just realized na totoo pala na nasuppress talaga noon. Kasi, di katulad ngayon, from any corner of our life or in our place, nandyan na yung balita, accessible talaga yung mga mga broadcasters, nandyan yung text, nandyan yung call na para bang katabi mo lamang sila, katabi mo lamang yung freedom of speech. You can be, sa ngayon, you can be heard and you could always express your view. As compared before, nung martial law, wala talagang ganyan. Palagi ang sinasabi, huwag magsasalita, walang magsasalita ng masama against the government. Palagi ka lamang, mamahalin mo lamang yung kanyang kanta na Bagong Lipunan, and that's it. So, as an ordinary person it is only now that I was able to put the situations in order to compare nung time nga na yon, the Marcos regime, the end of that, the EDSA revolution, and the way we are being treated by the press now. So, ngayon ko na picture ng klaro na talagang there was really deprivation during the Marcos regime. So, it's just a matter of time for ordinary people like me na hindi naman talaga na-involved sa mga I was not able to participate into whatever mga movements or mga paglaban sa gobyerno. I was not able to join those mga activities. It is only now that I was able to conclude that life in martial law is not really fair for Filipinos like us. Thank you.